Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips. May mga kakilala akong palaging may payong sa kanilang bag. Kapag matindi ang sikat ng araw, mayroon silang payong na panangga dito. Kapag naman bumuhos ang matinding ulan, mayroon din silang payong na masisilungan. In good and in bad weather, they are prepared. Ganyan din dapat tayo sa ating trabaho at negosyo. Hindi mo alam kung kailan kakatok ang oportunidad na darating o ang iyong break na inaasam-asam. Kaya, maging isang krisis o maging magandang bagay man yan, we should be prepared. Many things are beyond our control pero maraming bagay ang pwede mo namang paghandaan. It is good to always be prepared for success and even for failure. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Isang aspiring entrepreneur ang nangarap na magtayo ng sarili niyang restauran. Masyado siyang excited sa kanyang pangarap at plano at gusto niyang matupad ito agad-agad. Pinayuhan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na maghinay-hinay at magsimula muna ng maliit upang kung hindi man mag-take off ang kanyang business venture, hindi masyadong malaki ang malulugi. Sa halip na makinig, nagalit siya at inisip na hadlang ang mga taong ito sa katuparan ng kanyang pangarap. True enough, hindi nagtagumpay ang negosyo. Ito'y nagsara at nabaon sa pagkakautang ang batang negosyante. Our aspiring entrepreneur was ready for success but not for failure. Kailangang maging handa tayo sa pareho. Paano? Una, balance your optimism with realism. Totoong mahalaga na mayroon kang mga pangarap sa buhay mo, trabaho at negosyo. Make big dreams pero dapat ay nakatungtong ka pa rin sa realidad at katotohanan. Pag-aralan mo ang naging karanasan ng ibang mga negosyante na nangarap, nabigo, bumangon muli, nagsumikap at nagtagumpay. From their experiences, you will understand that the road to success is not smooth and easy. Maging handa sa mga problema at pagsubok na sasalubong sa iyo sa pag-abot mo sa iyong mga plano at pangarap. Pangalawa, both success and failure are good teachers. Maging handa ka na ang bawat desisyon at aksyon na iyong gagawin ay palaging mayroong dalawang posibleng resulta. Pwedeng success, pwede rin namang failure. Ang tagumpay at kabiguan ay parehong pagpapala dahil pareho silang mabuting guro. Success should teach us to be grateful and humble, while failure should teach us to be hopeful and strong. Ang magandang paghahanda sa magiging resulta ng ating mga gagawin ay ang pagiging bukas na matuto sa ating mararanasan. At ang pangatlo, be ready to trust God in everything. Ang sabi sa Isaiah 55 verses 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts." Ibang-iba ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa atin. Kapag hindi niya ibinigay sa iyo ang tagumpay na inaasam-asam o minimithi mo, ibig lamang sabihin, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Faith is always a good preparation and response to failure and success. Sa awit nga na Trust His Heart, ang sabi ay, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Napaghandaan mo ba ang mga tagumpay at pagsubok na dumating sa iyo ngayong linggong ito? Always be prepared either for failure or success. Dahil anuman ang mangyari, may pagpapala at aral tayong mapupulot dito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio.
Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobyerno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Happy holiday! Ngayong araw na ito, araw ng Biyernes, January 16, 2026. Siyempre, binabati natin ang lahat ng ating mga tagapakinig aquí na siyudad de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes? Maayong buntag, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Ito po ang programang Oras na Zamba Sulta. Siyempre, kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling. No? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. No? Mga kabarangay, welcome. At syempre, ahap subo, marayong malingkat mahinaat din sa ating mga kabarangay dyan sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. No? At syempre sa Upi, Maguindanao, sa Palembang, Sultan Kudarat, Mapia, Mapita. No? Mapia, meaning good morning. No? Ayan, sa mga nagkakape, o yung iba sa atin dyan ay sinusulit. No? Alam mo sir, sa bahay namin no, ngayon ay Tulog pa lahat. sinusulit talaga nila. Pati mga estudyante talagang privilege. Oo. Sana all. No, ayan. Pero alam mo, ewan ko, nasa point na ako na masaya ako nakikita silang mahimbing ang tulog. Sabi ko Nakainway samok. sabi ko kanina morning, sabi ko, holiday man ngayon, bakit alas 4 gising pa rin? Oo, yun yung problem mo, no? Hindi naman problem kasi actually kagabi natulog ako sir, mga around 8:30 or 9 p.m. Alam mo kung bakit yun? Bakit? Napagod ang brain cells mo sa kaka-English. Oo, kahapon. No? Oo, grabe yung English. Pero na-realize ko, no, conversation, kaya ko na mag-converse. Wow. I can talk for an hour. Di ba? Oo nga, hindi for ka nga an nag-lunch kahapon like, eh. Ma'am, do we need to take the lunch? Sabi niya, i-lunch mo na. Oo. Kaya napagod ka no? Napagod, oo. Sobra, Nakatulog super. Pero enjoy makausap sila. Nag-enjoy ka. No, siyempre. Pero na-troubleshoot yung Oo, naayos talaga. Yan yung advantage, no. Pag sinabi ko sa iyo na bumili ka ng sa legit na store. Oo, legit naman yung store na yun. Talagang hindi legit lang yung binigay Hindi, na item. madiskarte lang talaga sila, no. Tanyawat ba akel makamura ka. Oo, yung ma-pull out nila lahat ng Yung dapat mga old stock. Oo. Kala nyo hindi namin madidiscover. No? Ayan. Nanonood kaya kami ng Discovery Channel. Bawal ba, Kel? Hindi naman yun. Kasi mag-good morning ka na. Oo. Good morning. Siyempre po, sabi nga ni Robin kanina, enjoy your rest today. Pero sa Barm, hindi pala recognized na holiday. Lang sila, special working holiday. Oo, sige lang. Okay lang po yan. Pero doon sa mga magtaga-enjoy ngayon, take your time lang dahil para, pagbalik mo sa Monday, full charge, oo, recharge. Energetic ka Energetic, ulit. Motivated kang mag-work kasi nga nakapagpahinga ka. Sabi ko sa'yo, no, basta holiday, energetic ako. Tingnan mo ngayon, energetic talaga ako. Ngayon, energetic tayo. Pero tomorrow, Saturday, ¿cuánto hora ka brownout mañana? Ay, oo, no. Oo. Mañana 17 hours, alam mañana 18. Wow! Basta wag lang po kami magugulat na 600,000 pesos ang aming bill. Numadakel. Numadakel, oo.
Numatamen. Numatamen. Oras natin, alas 7:09 ng umaga. Siyempre, samahan niyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Kaya naman mga kabarangay, sali po kayo sa ating usapan, no? Kung kayo may mga tanong, komento, mensahe o mga pa-shoutout, no? Greetings, ano ba yan? Invitation. I-text lang sa ating text line sa 0916-296-6625 o kaya mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Yes, at mamaya po, abangan nyo po ang ating guest dahil alam nyo po, itong month of January, tayo po ay nagsa-celebrate ng National Bible Month. At dahil po dyan, mamaya makakasama po natin ang mismong Deputy General Secretary ng Philippine Bible Society, Pastor Mark Felix Albert Santiago. Kasama rin ang aking co-host sa part 2 ng program na ito, Pastor John Dave Labrador, para pag-usapan ano yung tema, ano yung mga highlight activities, paano tayo pwedeng magdiwang locally, no? And ano yung mga announcement din natin dahil syempre nag-initiate din ang ating radio station na magkaisa ang mga different churches para sa celebration ng National Bible Month. Oras natin, alas 7:10 ng umaga. Weather Report! Sa ganap na alas 3 kaninang madaling araw, ang sentro ng bagyong Ada ay namataan batay sa lawak ng hawak na datos sa layong 430 km silangan ng Maasin City, Southern Leyte. Ito ay may lakas na hangin na 65 km per hour, malapit sa sentro at pabugsong aabot sa 80 km per hour. Ang bagyo ay kumikilos ng mabagal sa direksyong Hilagang Kanluran. Maulap na kalangitan naman na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog, pagkidlat ang mararanasan sa Zamboanga del Norte. Dahil po yan sa bagyong Ada, nagbabala ang mga otoridad sa posibleng banta ng pagbaha o pagguho ng lupa, dulot ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil naman sa mga localized thunderstorms. Posible rin po ang mga pagbaha at landslides tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Inaasahan naman ang katamtaman hanggang sa malakas na hangin sa may Zamboanga del Norte habang mahina hanggang sa katamtamang hangin naman ang iiral sa natitirang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Isabela City at Sulu. Ang ihip ng hangin ay magmumula sa Hilagang Silangan patungong Hilagang Kanluran na magdudulot ng katamtaman hanggang sa mabulong karagatan. At ang ating temperatura, aquí na siyudad de Zamboanga, tinatay ang antas ng temperatura ay maglalaro po mula 23 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Ayan, naku, marami tayong mga kakilala nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po kay Ma'am Marie Con Arcilia ng Taok IG. Si Ma'am Maria ay naging guest na natin sa topic na drugs, no? Ayan, siya yung nagsabi na el content del droga, martiolet, muriatic acid, kaya talagang nakakasira siya ng isip. Happy birthday rin kay Ametis Forqueza. Happy birthday kay Teacher Sara Aliakbar Gracia. Kay, ayan, kay Tita Joy Naiman, happy birthday po. And kay Romy Tanhente, happy birthday. Ayan, happy birthday din, no, sir, sa ating kabarangay dito sa ayan, hello kay Edeline Santos, Vincent Jape at kay Khalid Bogabong, ayan, no, at ayun, happy birthday sa kanila. Salita at tanong ngayon.
Ang ating salita ngayong umaga, opportunity. Sa Tagalog, pagkakataon. Chavacano, oportunidad. Bisaya, higayon. 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 Ilonggo, kahigayunan. Kahigayunan. No? Tausog, opportunity, chance. No. Isa-search pa po namin. Ayan, tanong po natin, ano yung oportunidad o chance? Ayan. Di ba? Chance. Oo, ang natuklasan mo sa gitna ng mga pagsubok o mahihirap na sitwasyon. Ayan, ito yung mga para sa mga laging positive kahit negative na ang nangyayari sa kanila pero laging nakikita yung positive side ng situation. Philippians chapter 1 verse 12, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Yan po ang sabi ni Paul. At sa Magandang Balita Biblia version, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ayan, ang ating core message po para sa araw na ito ay tungkol po sa opportunity. Na marami sa atin ay minsan kapag may mga sitwasyon na hindi favorable na paparating or dumating na, mas nakafocus po tayo doon sa bad news na iyon. Pero alam nyo po ba na kahit sa mga panahon na hindi maganda ang sitwasyon or hindi nga favorable sa atin yung mga bagay-bagay ay ginagawan o merong positive side dyan na gustong ipakita sa iyo ang Panginoon. Katulad ng ating verse ngayon, imagine yung isip, yung heart ni Paul na kahit nakulong na siya, kahit pinipersecute na siya dahil lang sa pag-preach ng salita ng Panginoon, pero hindi niya naisip yun na hadlang yun. No, kay kita chinebes kasi Bino, si for example, nawalan tayo ng trabaho. Ang feeling natin ako, ang laking hadlang na talaga. Parang feeling mo, paano na ang pamilya mo? Pero normal naman din yan. Di ba? Maiisip mo yung problema, yung pamilya mo, paano sila magpapatuloy mabuhay, mag-aaral. Pero kung titingnan mo yung other side, ipapakita sa'yo na kahit wala kang problema, eto yung opportunity para sa'yo. At saka yung nga sir, no, yung maganda doon na sa mga situation, no, alam mo yung sa mga problema na ibinibigay sa atin, na force ka na hanapan mo ng solusyon, 'di ba? I mean hindi naman totally nahahanapan mo ng solusyon, pero mafo-force yung isip mo to gamitin siya, no, na at marirealize mo na alam mo yun, nagpa-function pala siya. Oo, hindi dito nagtatapos ang lahat. Hindi, yung ganun, no? Kasi minsan, parang kapag relax, sabi nga, no, naalala ko si Sir Tony, hello sa DXFE, sa Davao, no? Narinig ko isang araw na nag-uusap sila. Sabi niya, yung comfort, di ba, parang dapat may limited yan, eh. May limit na time kung hanggang kailan ka komportable. No, kasi kung pananatili mong komportable ka na is mapaparalyze yung mga function sa katawan mo, especially yung utak mo, di ka na mag-iisip na kasi siyempre, ay bakit naman ako mag-iisip, may ganito naman, may ganyan naman, no. So in terms, no, sa time na may mga situation or may mga experience tayo, may mga problema, nagkakaroon ng realization, no, na may mga solusyon pala sir, na alam mo yun, hindi siya ganun kahirap. Kaya hindi mo siya ginagamit kasi hindi nga ganun kahirap, di ba? Sabi nga dito, instead na isipin mo na ito ay isang adversity. Adversity. Oo, ito ay isang mahirap na kalagayan. Gawin mo o isipin mo na isa itong platform para may magawa ka. Hindi lang para sa sarili mo, pero para sa Panginoon din. At yung ibang mga testimony nga, no, yung may nagsasabi, may naririnig na ako, nakalimutan ko lang, yung sabi niya, nawalan nga ako ng trabaho, pero dahil doon, nakapag-ministry ako, nagawa ko na alagaan ng aking parents, nagawan ko ng time ng aking family, nakapag-banding na kami. Diba? May mga ganong opportunity nung may nawala or may nangyari sa yung masama. Kasi
hindi po barrier sa Panginoon. Alam niyo po, walang barrier sa Panginoon. Walang makakapagpahinto ng plano ng Panginoon sa buhay mo. Kahit na may masama, no? Kahit ayaw sana natin, pero minsan mahirap ang sitwasyon, may mga things talaga na nangyayari sa ating buhay, pero hindi doon hihinto ang magandang plano ng Panginoon sa'yo. Actually, gagawin niya pa yun bilang instrument na ikaw ay maging testimony. At saka, eto sir, no, ano yung reaction mo kapag napahiya ka or na-realize mo na mali ka? Ano ang Kapag napahiya ako, usually? mahihiya talaga ako, awkward, embarrassed. Oo. Mananahimik ka. Mm. So by that time na alam mo may mawala sa iyo, may mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng problema, nagkasakit ka, ang unang reaction mo minsan kasi yung reaction agad natin panic. Kaya hindi mo naririnig yung solusyon or hindi mo naririnig yung reason na bakit ka. Pero pag subukan mo lang, hindi man natin hinihiling na magka-problema tayo, no. Pero based on experience, no, na experience ko din na alam mo yun by that time na yung ewan ko kung nagawa mo na ba yun, no, or pwede to as yung parang okay, nasa sitwasyon ka na ng problema, halimbawa ako namatayan, no. Ang una ko agad na tanong is ano ang gagawin ko? Ano yung itinuturo mo sa akin? Ano yung reason bakit ganito? Siguro dahil sa hindi naman marami, no, pero ma-consider ko na sa ilang bigat na din na problema na napagdaanan natin. Ganun lagi yung approach ko, sir. Alam mo, ganun lagi pa. Ano yung Short time lang nag-grieve. ano yung Nag-question. ano yung susunod? Pero laging mas mataas yung moving forward. Ano yung itinuturo mo ba? Yeah. Nung yung actually Na-realize ko na same tayo dalawa. ganun ba? Yung mga nawalan twice. Thrice. Twice lang pa. Okay. Apat kasi 'di ba dalawa 2 plus 2. Hindi, sige lang. Tsaka, alam mo yun yung hindi naman sa gustong-gusto mo ng challenge, pero alam mo doon ka naggo-grow eh. Oo, no. Totoo. Doon ka Yun parang yun lang yung opportunity na pwedeng mag-grow. doon lang, no. At saka parang doon mo hindi naman may papakita para sa ibang tao, no, pero may papakita mo sa sarili mo at ma-prove, no, especially yung pananampalataya mo sa Panginoon na parang okay, ano man mangyari no, parang napakanta ko sa kanta ni Punto Freddy Aguilar, no, ano man ang mangyari, di kita iiwan. Alam mo kanta yun? Ano man ang mangyari, tawanan mo ang iyong problema. Ade. Kuya Pans, wala yan. Yung ganun. Dede, yun sa time na may bad situation, no. Yun yung opportunity na nag-grow tayo, sir, no. Doon na bubukas yung mga privilege and chances. Sabi ko sa iyo sa Tausug, chance. Chance ang opportunity. Yun talaga yun. Sige. So yung challenge natin sa ating mga tagapakinig, identify one situation sa buhay nyo po ngayon na feeling nyo po na para siyang setback or restriction or misfortune or yung bad situation. At instead po na ipagdasal lang natin na, Lord, tanggalin mo ito sa buhay ko. Kasi yun naman talaga ang gusto natin, di ba? Pero why not ihingi rin natin sa Panginoon, Lord, paano itong sitwasyon na ito magkakaroon ng opportunity? Pakilaya, chene opportunity, positive opportunity that can glorify your name, itong sitwasyon ko ngayon. Commit to an act of obedience kahit po sa mga panahon ng difficult time. Kaya muli, ang tanong po natin sa ating mga tagapakinig, anong oportunidad ang natuklasan mo nung ikaw ay nakaranas ng mga pagsubok o mahihirap na sitwasyon? Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:23 ng umaga. Ito din good news. Kahapon lang natin pinag-uusapan na yung mga ambulant vendors dyan sa Artilim Boulevard na kayo ang con ustedes talama atensyon el de atun alcalde para maintain el limpieza alin na lugar, especialmente el de ustedes mga cooking oil, use oil po na era na lugar. Pero di ba instead na automatic ay i-shut down kayo ni Mayor, sinabi ng alkalde, to be fair, kailangan namin maglagay dyan
ng container. Pero kahapon, good news dahil alam nyo po ba, nagkaisa ang mga ambulant vendors sa Artilim Boulevard kahapon ng hapon para magsagawa ng malawakang paglilinis. Ginawa ito ng grupo bilang pagpapakita ng kanilang pakikiisa sa direktiba ng Alkalde Kimer Adan Olaso na panatilihing malinis at maayos ang lugar. Sa tulong ng water tanker mula sa CDRRMO, nagwalis ang mga tindero, pinulot ang mga kalat at nag-flushing sa buong paligid. Ayon naman sa mga vendors, isa rin sa nag-udyok sa kanila na maglinis ay ang mga nakikita nilang reklamo sa social media. At upang matutukan ang nasabing aktibidad, pansamantala muna silang hindi nagbenta kagabi. Gayunpaman, nilinaw ng grupo na hindi sila ang nagkakalat o yung nangiiwan ng basura sa lugar. Anila, ang mga kalat ay mula umano sa ibang mga ambulant vendors na hindi kabilang sa kanilang asosasyon. Zambasulta Balita. Oo, tabla sila. After 12 kasi, uuwi na sila. Tiyan daw otro ali mga vendors sa kababende. Amo daw kel elta, deha kalayat. Oh, yan yung dapat siguro next na i-check ng ating OCENR kung totoo ba yung report na yan. O, Saka kasi may asosasyon na Oo, sila. may ano pala yan sila, health card pala yan sila. Okay. Oo, sila yung mga legit. O, pero ganun pa man, maganda yung ginawa nila. 'Di ba parang feeling natin hindi na sayang yung mga panawagan natin sa kanila, yung panawagan ng mga netizens, especially ng mga Zamboangueños. Kabarya abla pa si Mayor. Actually, mga estranghero sila. They are strangers. Hindi sila de aki. Pero no kaya kita di ila la vida. 'Di ba? So maraming salamat po. Kung ganyan palagi no, nakakatuwa. Ang gandang i-report sa national, oy, yung mga vendors namin dito naglilinis. Diba? Kasi kung kaya nga gawin ng Davao, di ba nakapunta na tayo? Nakalimutan ko na. Kinalimutan ko na. Malinis po paano talaga ba? doon. ganun May ba? disiplina. Sana ganon din po tayo. Zambasulta Balita. Ayan, no, para naman sa ibang balita, patay ang station commander ng Philippine Coast Guard o PCG Ipil Substation matapos itong barilin sa loob ng kanyang sasakyan sa Barangay Veterans Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay, pasado alas 8 kagabi. Kinilala ang biktima na si Lieutenant Junior Grade na nagsilbi bilang Coast Guard Station Commander ng Lalawigan. Base sa inisyal na ulat, kakalabas pa lamang ng opisyal mula sa isang coffee shop, bitbit ang 4 na baso ng kape bago mangyari ang krimen. Ayon sa mga saksi, may kausap pa umano ang biktima sa kanyang cellphone habang naglalakad patungo sa kanyang pick-up truck. Pagkaupo ng opisyal sa driver's seat ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa paligid. Na-recover ng mga otoridad sa crime scene ang 7 basyo ng bala mula sa hindi pa matukoy na uri ng armas. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng malalimang investigasyon ang mga pulis upang matukoy ang motibo sa likod ng pagpaslang at pagkakakilanlan ng mga sospek na agad tumakas matapos ang insidente. Zambasulta Balita. Samantala, pinaplano ng Philippine Sports Commission o PSC na gawing Regional Training Center ang lungsod ng Zamboanga bilang pagkilala sa malaking kontribusyon nito sa larangan ng palakasan sa bansa. Ito ang inihayag ni PSC Chairperson John Patrick Gregorio sa kanyang pagbisita kay Mayor Kimer Olaso nitong Miyerkules, Enero 14. Ayon kay Gregorio, ang lungsod ang nagluwal sa kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Hidelin Diaz, kaya nararapat lamang na dito rin itayo ang pasilidad upang palakasin ang grassroots at elite sports development sa Zamboanga Peninsula. Mainit naman tinanggap ni Mayor Olaso ang panukala at tiniyak ang buong suporta ng lokal na pamahalaan. Minigyan din diin ng alkalde na malaki ang maitutulong nito upang mahikayat ang mga kabataang atleta na magsumikap lalo na sa weightlifting at iba pang individual sports na may malaking potensyal sa international competitions. Samantala, kasama ni Gregorio sa nasabing courtesy visit sina PSC Commissioner Edward Haico, Chief of Staff Lojaye Sonido, Councilor Albert Atilano Sr. at City Sports Director Dr. Cecil Atilano.
Zambasulta Balita. Tuluyan nang ipinasa ng Bangsamoro Parliament sa ikatlo at huling pagbasa nitong Martes ang Parliament Bill number 415, ang panukalang muling maghahati sa mga distrito o redistricting ng rehiyon bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections. Sa ginanap na special session, na ipasa ang bill sa pamamagitan ng nominal voting kung saan 48 na miyembro ang bumoto ng yes at 19 ang no at 4 naman ang nag-abstain. Sa ilalim ng bagong batas, itatatag ang 32 single-member parliamentary districts na hahatiin sa susunod na alokasyon. Lanao del Sur, 9 seats. Maguindanao del Norte, 5 seats. Maguindanao del Sur, 5 seats. Basilan, 4 seats. Tawi-Tawi, 4 seats. Lungsod ng Cotabato and Special Geographic Area, 2 seats. Ang Parliament Bill number 415 ay iniakda ni Member of Parliament Nagib Sinarimbo kasama ang siyam na iba pang mambabatas. Layunin ng panukalang ito na palitan ang mga naunang batas na BAA number 58 at 77 na idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Ayon sa Korte Suprema, nilabag ng mga dating batas ang mga rekisito ng Bangsamoro Organic Law o BOL pagdating sa pagiging contiguity, compactness at tamang bilang ng populasyon ng mga distrito. Iginiit din ng korte na hindi maaaring isagawa ang redistricting matapos magsimula ang election period. Matatandaang nakatakda ang Commission on Elections Matatandang nagtakda ang Commission on Elections ng deadline noong Nobyembre 30, 2025 para maipasa ang nasabing batas. Ngunit hindi ito inabot o hindi ito naabot ng Bangsamoro government. Dahil dito, hinikayat ng COMELEC ang Kongreso na ipaglaban o ipagpaliban ang halalan mula Marso 2026 patungong Nobyembre 2026 upang sumunod sa Voters Registration Act. Kasalukuyan nang hinihintay ang lagda ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua upang formal na maging ganap na batas ang panukala. Zambasulta Balita. Samantala, aabot sa 557.3 million pesos ang halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng Police Regional Office 9 sa buong rehiyon noong nakaraang taon. Ito ay bunga ng iba't ibang operasyon kontra iligal na droga. Ayon pa sa kanilang ulat, aabot sa 21,000 grams ng marijuana at higit 81,000 grams ng iligal na shabu ang nasamsam simula noong Enero 1 hanggang Disyembre 31, 2025. Nasa 1,452 na operasyon naman ang kanilang naikasa o isinagawa na nagresulta sa pagkakadakip sa 1,611 individuals na sangkot sa iligal na droga. Samantala, nakapagtala naman ng 501 million pesos halaga ng kontrabando ang nakumpiska, habang 224 na suspect naman ang nahuli dahil nga sa pagkakasangkot sa smuggling. Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:32 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Siyempre po, announcement lang muna saglit, yung outpatient physical therapy. Ayon pa sa ZCMC ay meron na po tayong new rate na 200 pesos per session at ang serbisyong ito ay available po dyan sa Department of Rehabilitation Medicine. Yan ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makasama po natin ang Philippine Bible Society para pag-usapan ang National Bible Month. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. Hatay ng kabarangay, Robin Soling. Magbabalik ang oras ng Zambasulta dito lang sa 1116 DXAS Radyo Komunidad.
Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Executive Officer ng FEBC Philippines. Sa pagpasok ng panibagong taon, wala nang mas magandang paraan para magsimula kung hindi sa salita ng Diyos. Sa Hebreo talata 12, pinapaalalahanan tayo na ang buhay Kristiyano ay isang pagtakbo na kailangan ng pagtsatsaga. May mga panahon ng pagtutuwid, pagtuturo at paghuhubog dahil mahal tayo ng Diyos bilang Ama. Tinatawag niya tayo magpatuloy at panitilihing nakatuon ang ating paningin kay Jesus, ang nagpasimula at nagpapaging ganap ng ating pananampalataya. Sa Hebreo Kabanata 12, talata 26 hanggang 29, mababasa natin, "Yumanig noon ang lupa na magsalita ang Diyos, at ngayon ay nangako siya. Minsan ko pang yayanagin ang mundo, pati na rin ang langit. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na nayayanig, para manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito ay parang apoy nakakatupok. Ipinapahintulot ng Diyos ang mga pagyanig para alisin ang mga bagay na hindi panghabang buhay. Hinahayaan ng Diyos ang gulo sa paligid para ipakita kung ano ang tunay, matibay at nakatayo sa kanyang pundasyon. Dahil dito, lubos ang ating pasasalamat sa pamana ng kahariang walang hanggan para sa mga nakaugat sa kanya. Ganun rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15, na si Jesus lamang ang tunay na pundasyon at ang mga ginagawa natin sa buhay na ito ay susubukin na parang sinusubok sa apoy, para malaman kung ito'y ginto na tumatagal o kahoy na madaling masunog. Paraan nito ng Diyos para dalisayin ang ating gawain at ipakita kung ano ang tunay na nakatayo kay Kristo. At sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, pinaliwanag ni Apostol Pedro na sinusubok din ang katapatan ng ating pananampalataya, gaya ng pagdalisay sa ginto. Sa kabuuan, itinuturo ng kasulatan na ginagamit ng Diyos ang mga hamon at paghihirap para dalisayin ang kanyang bayan at panatilihin tayong nakakapit sa kanya. At hindi ba't ito rin ang nakita natin sa ating bansa at sa ating ministeryo nitong nakaraang taon? Ang FEBC ay isang media ministry at kahit hindi nakikita ang karamihan, napakahalaga ng mga gamit at pasilidad na nagpapatakbo sa ating mga himpilan. Tahimik lang silang gumagana sa likod ng lahat, pero sila ang dahilan kung bakit umaabot sa inyo ang bawat mensahe, bawat programa. At sa kabila ng samot-saring hamon nitong taon, nag-provide ang Panginoon. Bagong equipment, mas maayos na pasilidad, at mga upgrade na matagal na nating ipinapanalangin. Nagpapasalamat din tayo sa partnership. May mga bagong kaagapay at may mga kaibigan muling nakaugnay matapos ang mahabang panahon. Ang mga simbahan at ministry organizations, sila ang tunay na katuwang natin sa misyon. Meron ding civic groups at mga sangay ng gobyerno na nagpatibay ng ating ugnayan sa iba't ibang komunidad. At syempre, ang mga talents at volunteers. Sila ang mga boses na naririnig ninyo, ang mga kamay na kumikilos, ang mga paang laging handang pumunta kung saan kailangan. Sa katunayan, taon-taon nagsisimula tayo. Hindi sapat ang resources, hindi sapat ang nakikita sa papel para sabihing kaya nating harapin ang lahat ng darating. Pero nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil alam nating tapat ang Diyos. Siya ang nagtaguyod sa atin, siya ang lakas natin. Mabilis ang pagbabago ng mundo ng media, lalo pang lumalawak ang digital platforms at bilang network na nakasandig sa radyo,
kailangan pang isiping mabuti kung paano ipagpapatuloy ang ating ministry sa gitna ng pagbabagong ito. Pero nakakagaan ng loob na makita sa datos na matibay pa rin ang radyo at marami pa rin ang naaabot nito kahit mas nangingibabaw na ang digital media sa buong mundo. Sa puso namin, dito at sa iba't ibang FEBC fields, ay ang maabot ang susunod na henerasyon kung saan sila naroon. Dalhin ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Lahat dapat makarinig ng Ebanghelyo. Pero kanino tayo unang pupunta? Sino ang handang tumanggap? Mga tanong itong kailangan talagang ipanalangin at pag-aralan. At para magawa ang lahat ng ito, kailangan ng mas matibay na network ng partners. Kailangan ding tuklasin ng bagong teknolohiya, pati na ang AI. At kailangan nating linawin kung ano ang pamantayan para matawag na excellent o mahusay sa panahon ngayon. Nagbabago ang mundo. Nararamdaman natin ang pagyanig. Minsan literal pa nga. Pero kapag nakatuon tayo sa Diyos na nangunguna sa atin at nakasandal tayo sa Kanyang salita, matatag tayo nakakatayo. Naalala ko ang Psalm 18. Ginawa niyang parang paa ng usa ang aking mga paa at itinayo niya ako sa matataas na lugar. Pinalawag mo ang aking daraanan at hindi nadulas ang aking mga paa. Sa lahat ng mga nananalangin kasama namin, naglakad kasama namin at sumuporta sa ministry na FEBC. Maraming salamat po. Kaloob po kayo ng Diyos. Hayaan niyo po akong manalangin para sa inyo. Panginoon, sa pagpasok ng bagong taon, gabayan mo po kami ng inyong karunungan. Patatagin mo kami ng inyong kapayapaan. Palakasin mo kami para sa anumang darating. Naway ang inyong salita ang aming pundasyon at ang inyong pag-ibig ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway bigyan kayo ng Panginoon ng lakas na harapin ang mga hamon, galak sa paglalakbay at biyaya para sa bawat bagong araw. Mula sa inyong FEBC family, maligayang bagong taon at naway manatili tayong nakaugat kay Kristo. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. Balita. At nagbabalik ang oras na Zambasulta. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po ang inyong lingkod, Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Zambasulta Balita. Pag-usapan natin. Sa ating pagsisimula ngayon ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa National Bible Month. Nako, nakaka-excite po ito. Pero bago yan, gusto ko po munang i-welcome ang aking co-host, Pastor John Dave Labrador. Pastor, good morning, maayong buntag. Good morning, Sarah. Good morning, Pastor Mark. And good morning po sa mga tagapakinig natin sa DXAS 1116 all throughout
Zamboanga Peninsula, Ipil, Zamboanga Sibugay, maayong buntag. Yes, at maayong buntag rin po pala no sa mga taga Sarawak, Malaysia dahil nakakaabot po tayo diyan Pastor no last week may nagparamdam na listener sa atin. So good morning po sa ating mga tagapakinig diyan sa May Malaysia. At syempre po Pastor Jan, excited tayo kasi National Bible Month itong month of January. Kayo po ba Pastor active po kayo sa mga ganitong activity? Yes po, sa denomination, sa grupo namin, we have January as Bible Emphasis Month. So ngayon naman, mayroon kaming preaching series na ginagawa for whole Kamakop churches. Ang title po ng series, What Does the Bible Say? And then mayroong mga subtopics po doon. So we are active po sa National Bible Month celebration. Kami naman last week na-meeting na namin. Dapat may gagawin talaga kaming activity ngayon. So parang Bible distribution ang iniisip ng church din na isa sa mga gagawin. Pero eto nga po, pag-uusapan po natin ito ngayon kasama ang mismong Deputy General Secretary ng Philippine Bible Society at dito natin malalaman ano ba yung history ng National Bible Month at ano yung mga highlights nila ngayon. Kaya i-welcome po natin via Zoom Pastor Mark Felix Albert Santiago. Pastor Mark, maayong buntag. Good morning. Maayong buntag sa kaninyong tanan mga igsuon. Ayan. Tagalog po ako but I speak a little para makapagwali ba. Nagtuon lang ko sa kolehiyo. Ayun, lang si Pastor Saan po kayo natutong magbisaya, Pastor? It's a formal school talaga. I took 6 units of Cebuano. So we have a professor and we have assignments and yeah. So saan na po kayo naka-preach na using Cebuano? Well, I've been in Davao for several occasions then. Cagayan de Oro, I taught in Cagayan de Oro in 2024. Yeah, for 2 weeks. Mga ganun lang, mga short ano lang. Oh, so dili mabaligya si Pastor Mark. Dili mabaligya, pero Ayan po, ito po. Pag-uusapan nga po natin ang National Bible Month at alam naman po natin ang PBS or Philippine Bible Society ang laging lead organization pag sa ganitong mga celebration. Pero balik history po muna tayo, Pastor Mark. Paano po ba nagsimula na nagkaroon ng National Bible Month? Kasi recognize po ito ng ating government, no? yes, and as for me especially, I was born in 1982. And the National Bible Sunday or the Bible Sunday was promulgated by then President Ferdinand Marcos Sr. in 1982. So kasing edad ko yung yung kasaysayan National Bible Month. So that was President Marcos Sr. That's the last Sunday of November. And there's a reason behind that, because the Philippine Bible Society was established in the last week of November. So when they were working it out, the leaders before working with the government, they were able to convince the government that this is important for not only for religious propagation, di ba? But ang sinabi doon ni President Marcos sa promulgation niya, for moral recovery and for the national righteousness. So whether you're a Christian, siyempre may mga kapatid tayong Muslim, yung Bible kasi the Bible teaches universal truths about national righteousness. So that's President Marcos. That's only one Sunday, so end of November. And then in 1986, when President Corazon Aquino ang naging pangulo natin, ginawa niyang, sabi niya, maganda yung National Bible Sunday sa umpisa ng year, sa halip na sa November, kasi para when we welcome the new year, ay ito yung ating binubuksan. So that's President Aquino. And then in 1997, na-enhance pa ito ni President Fidel Ramos. So yung National Bible Sunday naging National Bible Week, so the entire week na. And then finally, ang last iteration niya ay yung 2017 ni then President Rodrigo Duterte, ginawa niya ng entire month of January. So now we have essentially 3 celebrations because National Bible Month is January, National Bible Week,
And then we have the National Bible Sunday. So yan ang kasaysayan niyan, kaya yung government ay katuwang natin sa pagpo-promote ng pagbabasa ng Biblia. Sabi nga doon sa promulgation, pareho ni President Ramos saka ni President Marcos, not necessarily for Christian beliefs, pero for matututunan mo sa Biblia yung mga gusto mong matutunan para sa national prosperity. So maganda yung kanilang sinabi tungkol dyan. So yan ang short history ng National Bible Month. Tatakbo na po siya parang 43 years, Pastor, no? We are Oh, celebrating. nalaman mo tuloy yung edad ko. Bata pa po kayo. 44 na this year. Opo, mag-44. 2026. Ayan po. Pero every year, may tema po tayo. And this year po, yung theme natin, God's Word brings life, kung saan yung life po ay L for life, tama po ba ito? I for integrity, F for faith and engagement. Anong message po ba ang gustong sabihin ng ating team ngayon? Yeah. So every year, right, Sister Sarah, every year, we gather because the Bible Society, diba, we serve all the churches, especially under the councils, the PCEC, NCCP, the Roman Catholic Church, independent churches. So meron din yan Council for the National Bible Month para iisa tayo ng theme, So yung for 2026 nga, it's life. Last year it's hope, di ba? So this year it's love. Actually yung L doon is for love. Okay, Love, yeah. Love, integrity, faith and engagement. Kasi nakita ng mga religious leaders natin na nag-design yan na for 2026, nakita naman natin yung mga experience natin last year, di ba, as a nation. So mahalaga doon pa rin na pairalin natin yung love above all, 'di ba, sa even for national issues. Kapag meron tayong love, even for our leaders, we need to love them. Yan. So love for our, of course, yung mga kasama natin, yung mga faith family natin, kailangan mag-umpisa yung love, doon mag-umpisa. And then, of course, yung integrity, it goes without saying, 'di ba? Yung need for integrity hindi lang sa leaders natin. Kasi minsan sinasabi natin yung mga leaders natin dapat may integrity kayo. Pero tayo, 'di ba? Dapat as citizens may integrity rin tayo. Hindi natin binabaligya yung ating prinsipyo, and then of course yung faith, hindi mawawala yan as a Christian nation. Dapat yung faith paiiralin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, papalawigin natin. And finally, at ito yung maganda sa ating theme ngayon, yung love, integrity, yung faith, pwede mong isipin, parang yan na yung tinuturo ng church O nasa church na kayo lahat, nag-grow yung church, bahala na yung outside the church. Pero sabi ng theme natin ngayon, kasama dyan yung engagement. So as a church, how do we engage with those who are not yet in the church? Diba? Regardless of denomination lines, of course. So, kailangan natin ng engagement. Engagement as a Christian, we engage with national issues. Hindi lang yung political issues or issues ng corruption. Since 2 years ago, yung mga churches, we are into the idea of creation care, di ba? Caring for an environment, na hindi lang mga aktivista yung sumisigaw ng wag yung sirain yung mga gubat, wag yung sirain yung kung ano-ano, mga natural resources natin. Pero dapat as church people, we also engage with the community, with the society, kung ano yung mga issues. So, yan yung gusto natin this year, na love, mag-umpisa tayo sa love, tapos paigtingin natin yung ating integridad at yung ating pananampalataya, faith, and then we have to engage. Especially those na hindi natin kasama sa church or kasama sa hindi natin ka-political party, hindi natin kasama sa pamilya. We really need to engage with one another. Wow. Sarah, exciting yung yung different themes every year kasi nagiging relevant yung Bible. That's right. Not only in the church but even outside the church. So how can we tawag niyan, apply these things sa daily living? Pero sa panahon ngayon, Sarah, Pastor Mark, digital world na tayo ngayon. Paano po ba yan napapanatili ng PBS na maging interesting yung Bible sa mga kabataan ngayon, especially sa mga bagong generation today?
Oo, yun malaking challenge talaga yan, ano? Hindi lang for, I think hindi lang for the Philippine Bible Society, but for our churches. Si Pastor, I know you're leading a church. Yung pag-reach out sa mga youth, napakalaking challenge, and I experienced that as well, ano, in some of my roles before. For the Philippine Bible Society, syempre ang thrust talaga natin magbasa yung youth ng Bible, ano. So we start with the very basic na kailangan nandyan tayo sa space. Yung mobile app natin, kasi everyone ngayon hindi na kagaya before na natatandaan niyo pa ba nanghihiraman kayo ng cellphone ng kapatid ninyo? Hindi ba? Kasi may sarili pang SIM card pero walang cellphone. Pero ngayon, 'di ba? I don't know exactly yung ating data diyan sa Pilipinas, pero I think pag tiningnan mo at least in the urban settings, in the urban areas, baka 1:1 na or baka maybe 1:2 pa, no? Isang kabataan may dalawang device, if not a cellphone, there's a tablet. So yun yung gusto natin unang pinasok. So in 2023, we started the Bibli App Pilipinas. Ano? So you can search this sa Android Play Store at saka sa Apple App Store or whichever is the name. Ano? So you can search that Bibli App, para siyang Biblia, di ba? Biblia. Biblia, tapos may dalawang P. Bibli App Pilipinas. Doon lahat ng published Bibles ng Philippine Bible Society ay mababasa ng libre. So, hindi nila kailangan magbitbit kung anong version yung gusto nila, na meron tayo syempre mga iba't ibang version sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, nandun siya ng libre. At ang pinakamaganda pa dyan, kasi sa Pilipinas, hindi lang Philippine Bible Society ang Bible Translation Agency. Marami tayong partners. Doon sa Biblia App Pilipinas na yon, yung iba't ibang mga Bibles ng mga partners natin, Summer Institute of Linguistics Philippines, SIL Philippines, Translators Association of the Philippines, Wycliffe Philippines, yung OMF ay kasama rin natin doon sa, ang tawag natin, Tambuli Fellowship. Ano? Nagsama-sama ito, kasama ang Philippine Bible Society. Sabi natin, ipunin natin yung mga Bibles natin, ilagay natin sa app ng libre. Para kung sino man, kung missionary ka, mapunta ka sa isang area, tapos siguro merong minority group. Isipin mo, paano kaya ako mag-preach ng salita ng Lord dito sa group na to? Baka may Bible. You can go to that app, pwede mong hanapin. Makikita mo, baka meron dun Bible na that you can use. Definitely, kung may Bible, baka New Testament, kompleto na yan. Mas blessed pa tayo kung may Old Testament. So we start with that app, Pastor JD. Kasi yan yung basic. Pero syempre, kailangan yung promotion. Alam natin yan. Yung pagka nandyan yung app pero hindi naman siya napopromote. Tapos syempre yung features din ng app, kailangan pinapaganda natin siya. Talagang yung tinanong nyo kanina, yung ang target talaga natin dyan, magkiklik ba to sa mga youth? Babasahin, gagamitin ba nila itong app na to sa halip na mag-Netflix sila, even for 15 minutes lang muna, So syempre yung design, kailangan lahat 'yon pinag-iisipan natin as the bearers ng gawain nito. So we start with that. Tapos syempre ito kagaya ng ginagawa natin, so we make sure na present din tayo sa social media. So yung Philippine Bible Society, they can visit our page, Philippine Bible Society mismo yung pangalan ng page sa Facebook. Meron din YouTube, tapos meron din TikTok accounts. We make sure na present tayo dyan. At hindi lang present, active siya. So may mga engagements tayo na ginagawa doon. So we start with that, Pastor JD. Yeah. Parang ito po yung na-search ko po ngayon, Pastor, hindi lang kita. Bibli App Pilipinas. Yes. Ayun. Yan din po Yes. yung na-search ko, Pastor. Nag-search pala tayong dalawa. No. Yes. Yung mga nanonood sa atin dyan, sana i-download nyo na. Free po yan. Na-install ko na pala ito before. Meron na Oo. kayo. Ako naman, Oo. i-install ko din po ito. Yeah. Lalo na po ngayon, halos wala nang gumagamit ng hard copy. Agape. Opo. Cellphone na lang po, Acceptable na po ito, Pastor, Pastor Mark? Wala nang Yes. wala nang hard copy na binibigay. Tsaka meron pa siyang Sister Sarah, meron yung audio. Opo. Yung mga audio Bibles. Pero yung dialect, yung language po natin, English pa lang pong available. Hindi po, lahat, almost 96 translations in different Philippine languages.
Oh. Nari-Riyadh po. Pero hindi pa po diyan kasali yung Taglish. May Taglish po tayo, no? Nandyan na po yung Ay, Pinoy. nandiyan na rin Ang tawag po. natin ang Bible Pinoy version. Nandyan din po, mababasa rin po yan ng libre pagka dinownload yung app. Ayun. So, Kumpleto. magaling yan, no? Kaya sa mga tagapakinig natin, ha? Download nyo na, okay? I-share Yes. dito sa mga kabataan sa amin. Pero, Pastor Mark, sa celebration po natin sa PBS, sa National Bible Month, ano po yung mga specific na activities or events na ginagawa So natin? every year po, ang Philippine Bible Society, sana nga ma-extend natin itong maganda itong ginagawa natin na program. Sana makapunta kami dyan sa inyo sa Zamboanga or your partners natin like You Can Do It. Every January, we collaborate with local government units, mga munisipyo na malapit sa NCR, somewhere in Cavite, ganyan, yung malapit. Tapos, di ba ang government LGUs natin, every Monday, meron silang flag raising ceremony, every Monday. So, they allow us to be part of that ceremony, kung ano man yung schedule na ibigay nila, so that there will be a Bible reading on that particular on that particular flag ceremony. So, ang ganda niya kasi syempre yung mga government workers natin, di ba, meron din kasama yung Bible distribution eh. So binibigyan natin yung mga government workers ng Bible, tapos syempre may Bible reading, tsaka may maikling speech about the National Bible Month. Because kagaya ng sinabi ni Pastor JD kanina, government effort din yung National Bible Month, di ba? At sila yung mga kapatid natin na nasa government. So we want to serve them. So that's one. Sana we can also do that sa probinsya, sa malalayong lugar, para maganda rin, Tapos, so bukod doon, meron tayong mga different events na mangyayari kung saan-saang lugar. We have a coordinator dyan sa Mindanao and in Palawan. We have National Bible Month coordinators na may mga sarili-sarili ring mga events na ginagawa. May mga parades, may Bible distribution, hindi mawawala yung Bible distribution. But dito sa headquarters, ang parang culminating event natin, because this year also is a family year, by the way, so family emphasis year. So ang culminating event po natin, dun sa mga nakikinig dyan, baka nasa Manila kayo ng January 24, or bago mag-January 24, mag-register po kayo, meron tayong family summit na mangyayari. Libre po yan, at syempre dito yan magaganap sa UN Avenue, sa headquarters ng Philippine Bible Society. At syempre meron din yan mga distribution ng mga special Bibles na mai-introduce natin for this year. Meron tayong family Bible na i-introduce. So yun po, Pastor JD, and among other things that we collaborate with other churches, syempre. Nako, speaking of Pastor Jan, promotion, na gusto ko na i-promote kasi kami rin po dito sa DXAS, may gagawin din po kami activity. Actually sa KCC Mall del Zamboanga po siya, January 31, and we are inviting lahat po ng mga churches na isend ang kanilang mga children. Magkakaroon po tayo ng Bible quiz, yung draw sword, at marami pa pong iba. Actually, kumontak din tayo sa PBS para humingi rin ng tulong. So, we are inviting you po, na hindi ko lang ma-access yung mahina yung internet, pero abangan nyo po yung mga programa natin every day dito po sa ONZ dahil i-announce ko po yung mga detalye na kailangan po ninyong malaman para sa January 31. See you po sa January 31. Pastor Jan, baka meron din po kayong promotion or idagdag po doon sa sinabi kanina ni Pastor Mark. Yeah, yun naman. Gusto ko lang sabihin sa mga tagapakinig, the Bible is very important to us. Yun lang po. So, we read the Bible, and yung unang narinig ko when I was growing, read your Bible, pray every day, and you will grow and grow. Totoo yan. Yes. Opo. Pero ito po, Pastor Mark, balikan ko po kayo. Alam niyo po parang anong topic rin po ba yung Pastor John Dave na napag-usapan natin ang mental health, no? Yeah. At sinabi natin, especially last year, 2025, grabe po yung emphasis natin sa pagkakaroon ng concern Sinatya Bacano patungkol po sa mental health. Pastor Mark, paano po ba nakakatulong
yung salita ng Panginoon dun sa mga may struggle po pagdating sa mental health o kahit po anong problema na meron sila? Yung pagbubukas ng salita ng Diyos, even if you don't start, and I'm speaking from a personal experience also, ano, even if you don't start from a religious intention, nabubuksan mo yung Bible kasi naalala mo yung tinuro ng magulang mo, o narinig mo sa pare o sa pastor, but even if you start opening the Bible, and this is what, when I was in the university, ito yung sinabi ko. Specifically, Pastor JD, when I studied, back in the university, wala pa ako sa seminary. I studied the book of James. Sabi ko, you know, we read we read a lot of literature. You know, literature sa fiction. Oh, this is a great piece of literature. Ang ganda ng structure nito. Tapos yung content niya, you know, it's profound, ganyan, ano. And then I started reading the book of James. And then I really enjoyed the structure itself, yung from chapter 1 to chapter 5, the way James stringed the words together. So even if you start from that, let's just call it a secular intention, bigla na lang, in my experience, ano, bigla na lang okay, I'm appreciating the literary structure of James. But when I started reading it, chapter 2, yung tongue natin, is a source of blessing, but a source of evil, hindi dapat ganyan. And then I realized, you know, this is not only a beautiful structure, beautiful book, but this is wise. You know, this is wise advice. And then you start from that. So you start from a curiosity and then intellect, you know, yung intellectual curiosity na, okay, what's going on here? And then in my experience, Pastor JD, I was never a Jesus guy. I will say that. You know what I mean? Yung, I'm not, oh, Jesus loves me. I grew up in the church, of course, but syempre na, pariwara tayo. But I was never a Jesus guy. I was a Paul guy, like, you know, doctrines, ito yung dapat gawin, ito yung dapat ganyan. But when I started appreciating the Bible for what it is, there was, and I will tell you the exact date. It's May 11, 2013. Because by November, I went to seminary. Nagkaroon ng pivot in my life. I was reading it, and for the first time, I cried because I was hearing the name of Jesus. Yun yung naririnig mo. And there's a specific song. I think you know this song. Jesus, Jesus, oh Jesus. There is nothing about that name. Master, Savior, oh Jesus. I know you know that song. Ano, may Spanish version din yan eh. And I was hearing it in my head. Tapos I cried and I was on the floor. And because at that time, Sister Sarah, I was undergoing mental depression, which turned out, because I consulted, I was clinically depressed. So I was reading a lot of different things. I wasn't thinking na, yung clinical depression ko, masosolve siya ng religion. No, I just picked up the Bible one day and I was just reading. I was reading Matthew at that time. And then I heard that name, and it really transformed me from that day on. So that's from my personal experience. But let me share also what Bible reading does. In our day and age now, lalo na yung mga yuppies, yung young urban professional, makikita ninyo, and I have nothing against nag-iipon para sa bakasyon. Okay, that's good. Pero sana, sabi ko nga, ano, yung iba, meron akong kakilala, pagkapasok ng January 5, after a long break, di ba? January 5, pasok, first day. Not in PBS, you know, a friend of a friend. Alam mo ang topic nila nung January 5? Next vacation. Sabi ko, wow. And this is government, ano? Bakit gano'n? Bakit? Kasi kaya naiipon, hindi kasi sila nagbabasa ng Bible, hindi sila nagpupunta sa church every weekend, Sunday or Saturday man. So Bible reading gives you that outlet. When you read the Bible, even if you go to church once a week, some of us go to church more than once a week, di ba? Meron tayong midweek prayer meeting, meron pang nightly meetings yung iba. Pero even if you do it once a week, and then you sit with the community of believers, and you open the Word of God, it brings you that kind of rest. Si Pastor Noli Mendoza, yung chaplain ng PBS, talked about this last year. Kilala mo, Pastor JD, ano? Si Pastor Noli.
Professor Noli Mendoza ng Asian Theological Seminary. And I like what he said. He talked about the Sabbath. Find your Sabbath. Ibig sabihin niya kasi kinreate ng Diyos, tingnan mo sa Bible natin mababasa, yung weekly rest. That if you do that, if you enter your Sunday rest, or for some people Saturday rest, or Wednesday or Thursday, if you enter that kind of rest and you go with the Word of God, hindi mo hahangarin yung kailan ba yung next long weekend, kailan ba, alam mo yung mga taong ipon ng ipon para makapagpunta sila sa Hong Kong or dito or ganyan, pero nakikita mo stress sila sa work. Pero yung Christians at yung lalo na yung mga Bible readers na Christians, sana lahat tayo Bible readers, they enjoy their everyday. You know, their work is their ministry. And I'm not talking about working for the church, brothers and sisters, di ba? And Martin Luther, for example, talked about this. The idea in 2 Peter, the priesthood of all believers, is kung ano man yung line of calling mo, that's your ministry. Di ba? Kung jeepney driver ka, you're serving the Lord by driving the jeep. Makikita mo, masaya yung mga Christians. Ano man yung line of work nila? Hindi sila naghihintay ng susunod na break. So yung mentality at yung mental breakdown talagang less. And there is a study about this, of course abroad, ng yung mga Christians talaga mas mababa ang kanilang mental breakdown. So yan yung mga benefits. Of course, it goes without saying, we all believe that when you read the Bible, the Holy Spirit will come in. Amen. And that's the most important thing. That's the goal, of course, that the Holy Spirit will dwell in your life. Naalala ko yung isang guest po namin, Pastor John, si Dr. Annalisa D., registered psychologist. Ang sabi niya, kahit anong advice namin, payo namin o pagka-counsel namin sa aming etong sa client or patient, kung hindi talaga nila mamimit ang Panginoon, yung That's salita right. ng Panginoon, hindi rin talaga masosolve yung kanilang mental health issue. Kaya Yeah. doon pa rin po tayo talaga babalik sa Panginoon. Kahit naman sa mga physical natin na karamdaman, di ba? Kahit gaano po kagaling ang doktor, pero talagang babalik tayo doon sa may lumikha sa atin dahil siya pa rin yung may final say. So, we are encouraging kasi ngayon, nagbigay po ang civil service ng another 5 days for mental wellness break. Pero yun na nga ang sinasabi natin, kung hindi po tayo babalik sa source na talagang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng peace sa ating puso at isip, wala rin po yan. Kaya go back po tayo sa ating Creator. Ayan po. Pero eto po, no, dagdag ko lang po, Pastor Mark. Kanina napag-usapan na natin na meron po kayong app. Pero may ibang way pa po ba yung ating mga listeners para po mas madaling ma-access, or yun na po yung pinakaano natin, no? Ma-access yung Bible at makapagbasa po sila? Opo, syempre anywhere you are in the Philippines, basta may cellphone ka, tsaka may internet para ma-download mo muna, you can access that. Pero ang Philippine Bible Society, we're actively distributing free Bibles, iba't ibang lugar. Sana yung mga wala pa dyan, sana mapuntahan namin kayo, mapadalhan ng Bible. And of course, we cannot do this, Pastor JD, without the partnership of churches. And I heard kanina you're from Kamakop, diba? And we partner with Kamakop, of course, in Bicol, sina Pastor July. I don't know if you know him. So kung wala yung mga partner churches natin sa iba-ibang councils, members ng council, this work of the Philippine Bible Society of Bible distribution, hindi magiging matagumpay. It's challenging as it is, hindi ba ngayon? Pero yan po, sa mga churches, sa mga church leaders na nakikinig sa atin, if you need Bible distribution materials, pwede po kayong mag-request sa Philippine Bible Society. Kung saan man kayo sa Pilipinas, nagagawan po natin ng paraan sa tulong ng Panginoon na yung maliit na resources natin ay napapagkasya natin, na magawa ng paraan na magkaroon ng Bible yung mga wala pang Bibles. At this year, yan pa rin po ang target ng Philippine Bible Society. Actually, mas marami pang numbers of in terms of the value, the figure ng Bible na gustong ipamigay for 2026. Talagang dinadagdagan po natin yan para mas madami pa tayong
maabot. Lalo na for this year, mga kapatid, ang isang gusto natin din abutin ng mga Pilipino ay yung ating mga migrant workers na wala na sa shores ng Pilipinas. Kasama na yung seafarers, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga migrants na gusto rin natin silang, teka lang, bahagi pa rin kayo ng Pilipinas. At baka mas masarap pa rin ninyong basahin ang salita ng Diyos sa wika ninyo. Kaya gusto rin natin ibigay. Siyempre, may mga Bibles naman siguro kung nasan sila, but makakatanggap pa rin sila. Gusto pa rin natin sila makatanggap ng mga Bible. So, kung kailangan nyo po ng mga distribution materials na, siyempre, yung iba, apt, so okay yan, talaga. Pero we also understand, yung iba, mas masarap pa rin yung pwede mong sulatan, pwede mong i-highlight, pwede kang mag-note-taking. Yan, hindi po tinatapos ng Philippine Bible Society ang ating mission sa printed Word of God. Yeah, totoo yan, no, Sarah at saka Pastor Mark. Kasi ngayon, I am no longer in a church kasi naging district ministry supervisor na po ako, handling 121 churches. Wow! May mga sa paglilibot ko, from August until December, marami tayong mga churches doon sa mga areas sa mga bukid na don't have access to Bibles talaga. So if ganun po ba? Ganun po yung problem namin dito. So, isa po ba ito sa mga biggest challenge niyo, sir? Yes po, we have this particular program, Pastor JD. Magkakambal siya na program, yung Adapt a Church or Adapt a Parish. So, sa mga kapatid nating Catholic. Ang program na ito ay we coordinate with, kagaya ninyo, Pastor JD, yung mga ministerial associations, para ma-identify aling mga particular local church yung mga members hindi talaga nila kayang bumili ng Bible. Pero gusto nila magkaroon ng Bible. So, meron pong particular program ang Philippine Bible Society para sa mga ganyan churches na binanggit ninyo. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin tungkol dito para maisama natin yung mga churches na pwede ninyong i-identify para maging beneficiary ng Adapt a Church for this year. Pastor, may kukontakin na po kayo, Pastor Jan. Yes, of course. Meron na. Ayan. Sige po, Pastor, bago po mag-lead ng closing prayer si Pastor John Dave, ano po yung message nyo, Pastor Mark, sa ating mga kapwa Pilipino para matulungan po sila na magkaroon po ng habit in Bible reading, kung pwede daily nga po. At hindi lang ngayong January kasi meron po dahil National Bible Month kayan, magbabasa ng Bible pagka February wala na naman. Pero ano po yung gusto niyo sabihin para ma-encourage po ang bawat isa to read Bible every day? Siguro sa mga kapatid natin, na mga Christian brothers and sisters natin, hindi na ako magbibigay ng encouragement. Yung encouragement na basahin niyo yung salita ng Diyos, maririnig niyo na yan sa mga pastor niyo everyday. But I'll give you a tip, yung sa tanong ni Sister Sarah. Kung paano nyo ma-develop sa habit, na habit ninyo yung pagbabasa ng Bible. Make that habit at the beginning uncomfortable, inconvenient to you. And I'll explain why. When I started doing this, hindi na siya nawawala. Bakit? Pag sinabi mo, magbabasa ako ng Bible before my breakfast, before ako mag-breakfast. That's very convenient Kasi nagising ka na, kasama na siya sa schedule ng normal na buhay mo. What we did in my church, sabi namin, this is for prayer and Bible reading. We need to have a schedule that will inconvenience us. And that will be intentional. You know what we did? Every Friday until now, ngayon, syempre, mas madalas online. Pero before pandemic, talagang we go to one place, in one garden, this is in Laguna. Every Friday, we set the hour at 4 a.m. You wake up before 4, obviously, lalo na dati. You drive to that place, you read the Bible individually, and then together, you share, and then we pray. And then we go home. And then continue your sleep. Mga 5 o'clock, tapos na kami. Sometimes magkakaya yan, mag-goto tayo, nakakatuwa rin yun. Pero what I realized was, if you inconvenience yourself, kung pipili ka ng day, o ng hour at time of the day,
na magbabasa ka ng Bible, i-dedicate mo siya sa Panginoon. Pumili ka ng oras na inconvenient sa iyo ngayon. Yung tulog ka niyan o kaya may ginagawa ka niyan that you will really stop everything. And then you start, wag mo na 1 hour, you start 5 minutes. Okay, kunyari, every 9:15. Paano yan pag nasa meeting ka o may kausap ka? Well, you have to find a way to excuse yourself. Nakakapag-excuse ka nga pag magsi-CR ka, di ba? Excuse yourself. And this is really 9:15 to 9:20. Lord, this is really my time for you. I'm giving this time to you. It's inconvenient. Don't choose 12 o'clock kasi everyone's breaks at 12 o'clock. Kasi if you choose convenience, kung saan ka magbabasa, masasama siya sa flow ng inyong convenient life ngayon. Masasama lang siya hanggang di mo na siya magagawa. So that's my tip, Sister Sarah, no? Kami until now with my wife, we wake up at 4 o'clock. Yung sa church, yung sa parang church ko, every Friday lang yon. Pero naging habit namin ng wife ko, we wake up at around 4 o'clock. That's when we read our Bibles individually first, and we pray individually, and then pagka we'll have our morning drink, hot drink in the morning, and then we'll do our couples devotional, So individual muna before yung couple. Yun. So I think yun yung mahalaga. And kanina, ginising ako nung wife ko a little extra early kasi sabi ko, meron ako interview in the morning. Sabi ko, let's start talaga at 4. Minsan kasi nagiging 4:50. So kanina, ganun ulit. And so part na siya ng schedule mo. It's still inconvenient, Pastor Ja, kasi sarap matulog, lalo na ngayon, January, hanggang February. It's still inconvenient kasi at 4 o'clock, minsan gabi ka na, puyat ka. But if it's your dedication to the Lord, it's just start with 5 minutes. Yun yung sinasabi ko. Start with 5 minutes. And then, kung kaya na ng oras mo, 10 minutes, 15 minutes, until it becomes an hour. Wow. Mhm. Thank you. Inconvenient siya pero mas intentional, no? Mas may It effort. has, you know the story is this, kaya namin natutunan. We were reading a book. This was in Sweden. This was in Sweden. There's a church. It's a dying church. The church was dying. Matatanda na yung mga tao. Sabi nila, how can we do this? They did it at 4 a.m. also. But you know what they were doing? And this is real story. They will go to the lake, and this is in Sweden. So minsan yung lake frozen. They will magdadive sila sa ilalim ng tubig, maghahawak kamay sila for about 3 minutes, 2 minutes. That's where they will pray for the church to be revived. So yun yung ginagawa nila. It's really inconvenient, physically lalo na, kasi magsuswimming sila in the middle of the frozen lake. And yung kanilang testimony ng church na yun in Sweden, na-revive talaga yung church. So ginayan, actually doon namin nakuha yung idea. Ginaya namin, although hindi kami nagsuswimming. Basta 4 a.m., we go to a garden, a garden place or a place. Minsan nga sa tabi lang ng 7-Eleven Di ba yung 7-Eleven ngayon may mga upuan na kasi sila? Wag lang sa loob kasi may mga tao. Pero pagka may 7-Eleven na sa labas, you can sit together kung 2 or 3 lang kayo. Then you pray. It's inconvenient kasi pupunta. And I really enjoyed that because during the pandemic, nung pumutok yung Taal pala before pandemic, I was in Manila, pero nag 4 a.m. Sabi ko sa wife ko, I need to drive back to Laguna. Sabi niya, bakit? There's a prayer ng 4 a.m. It's okay, next week ka na lang sumama. Sabi ko, no, I wanna be there. So I drove, and then I drove back after mga 6 a.m. So ang sarap sa pakiramdam na nagagawa mo yung something na hindi mo ka pwedeng, inconvenient talaga siya. So that's my advice, not advice, but my tip. It's a very practical tip. Inconvenience yourselves when you dedicate something to the Lord. Ayan, naku, maganda po yun. Magaling yun. I think matcha-challenge tayo dun. Medyo mahirapan, magkaroon ng struggle. Pero pag nahook ka na dun, magiging lifestyle na natin yun. Yes. Oo. Pastor Jan? Yes po. Thank you po, Sarah. Thank you, Pastor Mark. Sa akin naman when reading the Bible, if you want to grow with that, start small but stay consistent naman. That's right. Because even a few verses can make a big difference sa buhay natin. Correct. Alright. Let's pray po.
Our gracious Lord and loving Heavenly Father, with thankful hearts, we come to you this morning as we celebrate National Bible Month. We honor you for the gift of your word. Your word is living, powerful, and it gives us life. You have given it to us, Lord, to guide our nation, yung families namin, and every Filipino heart. Lord, as we lift up the Bible this month, awaken in us, Lord, that hunger for your word. And I pray, Lord, na your word will bring life to the weary and love to everyone, integrity sa mga choices namin, and then your word will develop yung faith namin in moments that we are afraid. And help us also, Lord God, that as we read your word, we can engage with the society, that we are going to live out, Lord, yung mga truths tsaka yung mga principles that we have learned in every other places and areas, Lord God. Today, Lord, we receive the challenge of your word. And I pray, Father, that you're going to move ang bawat Pilipino, young and old, Lord, to open the Bible, to read it daily, and to reflect on it, at saka mamuhay ayon sa kagustuhan ng mga salita mo. May our homes, Panginoon, may be places where your word is read. Yung hearts namin, Lord, ma-transform and our lives will be changed. I pray, Father, that you're going to bless every church, school, family, organization na nagtitake part of this celebration, especially the Philippine Bible Society. May this National Bible Month not only be an event na ino-observe namin every year, but it would be a turning point of everyone, even our nation, na babalik sa mga salita mo. Thank you, Lord, for Pastor Mark and Sarah, and we dedicate our lives to you. We dedicate yung celebration, trusting that yung mga salita mo will transform our lives at saka will transform our nation. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Once again, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon from Philippine Bible Society, Pastor Mark Felix Albert Santiago. Pastor, dagang salamat. Dagang salamat sa inyong lahat, Sister Ayun. Sarah, Pastor Jade. Maraming salamat din po, Pastor John Dave Labrador. Thank you, Sarah. Thank you, Pastor Mark. At Learn a lot today as well. Yan. Thank at you. I maraming- hope to visit Zamboanga and meet you in person, guys. Yes po, nako. God willing po. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat sa ating mga radio technicians, Kuya Rolando Alfonso, Kuya Romel Paulino. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW Family Matters at Radyo Sincoman. At syempre magkarinigan po tayo muli dito sa ating programa 7 a.m. to 8:30 a.m. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasulta. Thank you po, Pastor John and Pastor Mark. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush. Ang dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery itong laptop ko eh. May charge na nga muna. Hala, hindi